Sabi ni Aldrin, may tanong lang si Aldrin dito. Miss Joey, ano bang impact ng pagpapasara niya ng Pogo? Baka naisip ng mga loyalista, mapipilayan ng gobyernong ito ang ekonomiya ng China, di nila alam, kaya nga sa ibang bansa operate sugal nila. Hindi naman yun ang goal nila. Ang Pogo po ay na-rename. Oo. Branding lang yung nangyari. Rebranding lang yung nangyari. Yung Pogo ngayon ay internet gaming licensee, pero pag tiningnan mo kung ano yun, It's the same pareho shit. lang, same shit. Yeah, the same shit. Ang iniba lang nila SAS is tinanggal nila yung service provider. So, Anong service? Kasi yung Pogo license kasi ngayon, as I understand it, iba yung operator, iba yung service provider. Halimbawa, no, yung isang kumpanya na nagtatayo ng mga buildings, nag-ano ng mga equipment, nililis nila sa Pogo operator. So dalawa yung license nila. Yung service provider nila. Correct. Tama. Yung IGL ngayon daw, ang sabi nila, unified na. So, Taray! So, ibig sabihin na, ano nila? Di mas ano to? Di mas malala to? Oo, mas malala to kasi ikaw na yung operator ng gaming part of the business. Sa'yo na rin yung equipment, yung hardware and everything. Before, the rationale why you give 2 licenses is because yung mga equipment nila, it has to go through separate inspection, 'di ba? Yung mga machines, yung mga whatever, ganyan. 'Di ba parang ganun yung ano noon, ganun yung kaya yung list nila sa sa PAGCOR, dalawa yun operator at saka ang tawag dito yung operator at saka yun yung service provider. Service provider, yes. Oo. Ayun. So ngayon, isahan na lang. Isa na lang. Under the guise of ni-rationalize. Yes. So anyway, pangunahan ko na kayo at hindi ko napanood ng bogang-boga dahil nakatulog ako. Ang hirap niyang pakinggan. Ang hirap niyang pakinggan. As in yung parang, ang hirap, yung parang, di ba sinasabi nito? Ayun, so, anyway, ayan, mamaya makinig tayo sa mga chika ng mga tao at kung ano ang inyong mga masasabi tungkol sa, kasi dami yung mga etos like, ano mo yun, yung parang, yung sa war on drugs. Actually, napaka-predictable nung mga hanash na dun sa meron bang controversial na sinabi? I mean, or something that is earth-shaking? Ayun, yung Pogo daw, ititigil na. Parang, oh, lol. Anong ititigil ang Pogo? Yung Pogo. Pero yung gambling of same nature, hindi naman kayo hindi naman, when you say ititigil, it should cover all forms, 'di ba? All forms of that sugal. Regardless of how you call it. Ganon dapat. So, ano ang tawag dito? Yung Sona parang sobrang talagang grabe yung nila dyan grabe yung nila sa Sona, yung pagka-hype nila na Diyos me. Pagkatapos, ano yung what have you achieved? Diba yung parang, ano na yung nangyari? Tapos magaganda raw yung numbers, ganyan. Tapos sinimulan niya kasi sa ito lang yung mga naabutan kong part kasi nga, hindi ko na natapos dahil hindi ko na kinaya. So talaga na, ano ba to? Alam mo yung parang yung kaibigan mo kwento ng kwento, hindi mo na mapakinggan kasi parang, ano ba sinasabi nito? Parang ganon. Nakakalungkot, parang walang mangyayari, sabi ni Eloy Macruz. Yun, kaya nga kagabi, nung nagla-live tayo kagabi, siniset ko yung expectations nyo. Na is this something that will cause people to march or to, ganyan-ganyan. Kaya nga, para hindi kayo malungkot, para hindi rin kayo magkaroon ng mga false expectations. Kaya nga kagabi, yan nga yung kinakagalit ko kagabi di ba? Na parang, huwag kayong mag-focus masyado na parang, magkakaroon na ba ng people power pag inilabas ang video, yung mga ganyan-ganyan. Di ba, sabi ko kagabi, with this video, it can open conversation. Diba? It can open conversation. It can open, discussion among your friends, among your families, ganyan-ganyan. Focus on the things that you can do. Okay? Focus on the things that you can do.
So para alam niyo 'yun, yung may mga ano kasi actually marami naman 'yan, eh, and I can understand 'no, na meron talaga ring mga taong gano'n na parang, ano na ba mangyayari? Oh, ano na ba? What's next? What's next? Oh, lalabas na ba tayo?" Ganyan. Mahirap kasi mag-gano'n-gano'n, eh, lalo na you have a largely uninformed public, 'di ba? Many of ano, ah, Miss Joey post ko ang video ginawaan ko ng reaction dami ko kaaway, ipapahanap daw ako ni BBM, hanep 500 followers ipapahanap. Grabe, 'di ba? Okay. So, ay ito si Kristam. Ito yung nag 12 million na yung pinost niya yun. Yung pinost niya, 'di ba? Diyos me alam mo Beth you bet, bago ka nila ipahanap dapat si Kristam muna, 'di ba? Ayun. Ayan, maulan na gabi, ayan. Madam sabi mo papagupit kapag lumabas na yung video. Magpagupit na ba ako talaga? Sige nga, 'pag nakuha ko yung salamin ko nagpagawa ako ng salamin, eh. Sige papagupit na ako. Maigsing-maigsi. Ayan, maigsing-maigsi. Gusto niyo talaga akong paano 'no, pagupitan? So yun, ano 'no, kumbaga yung parang yung let's be realistic, ano 'no, parang yung mga tao na magsisipaglabasan or who's going to ano 'no, to do certain concerted activities, that is one of the possibilities, 'di ba? And 'pag nangyari yun, okey lang rin naman sa'kin yun, wala rin namang problema yun. Pero ano, ang tawag dito, focus on the things that you can do, 'di ba? Focus on the things that you can do. So parang, meron ngang very, very intense na discussion diyan sa video na 'yan dun sa ano, sa Hindi Mo Pera 'Yan group, eh. Kasi parang may mga tao who are not convinced enough doon sa video. Kasi parang ang feeling nila na parang, ay it's not damning enough. Kumbaga parang ang demure kasi, 'di ba? Panood niyo naman na lahat, 'di ba? Sabi, from Maharlika to Attorney Trixie to Miss Joey, complete attendance ko tonight. Wow! Uno ka na. Ayun. So, ang tawag dito, ano nga yung sinasabi ko? Ayun, yung marami yung parang feeling nila na parang, hindi siya, kasi parang may pagka-demure yung ano may pagka-demure yung video parang hindi naman siya parang garapal, yung ganon. Hindi siya ganun kagarapal, ganon. But it confirms na whoever it is in that video is abusing Coca-Cola, 'di ba? Ayun, yun yung point nung ano, yun yung point nung video. Ngayon, kagaya nga ng napag-usapan natin last time, normally kung hindi ka naman public official at naggagaganyan ka, wala naman kaming pakialam sa'yo, eh, 'di ba? Whether garapal ka, whether patikim-tikim ka or whatsoever. Kung hindi ka public official, it doesn't matter. Sa totoo lang, sa'kin parang, "Ay tangina katawan mo yan, 'di abusuhin mo hangga't gusto mo." 'Di ba? As long as you're not gonna do anything ano 'no, bad to me or to my family, 'di ba? Of course, siyempre parang, hindi mo prefer yung gano'ng behavior, pero if hindi naman yan public official, 'di ba? Parang I would kasi hindi naman kita kamag-anak, hindi naman kita kakilala, ganyan-ganyan. 'Di I would just distance myself to you kung addictus benedictus ka, ganyan. But the problem here is, we're talking about the highest official of the land. Natatawa ako sa highest official of the land. Ayun, we're talking about the highest ano 'no, highest official of the land. And, it is unacceptable whether it is recreational or not, 'di ba? It is unacceptable because engaging in this kind of activities will impair your judgment. It will impair your judgment, ayan. So, ngayon, ayun, nag-trending video niya kaysa Sona, sabi ni Chini. Oo nga, eh. Kaya nasira yung mood nilang lahat, eh. Nasira yung mood nilang lahat. Sobrang na-bad trip silang lahat. Ayun. Tapos, teka lang, Teka lang, Wait lang, wait lang.
Ano, ang tawag dito, asan na nga ako? Asan na nga ako? Ano nga yung sinasabi ko? Wait, ayan. Ayan, paakyat na si Kuyang EB, ayan. Hi, Kuyang! Hey, hello Joey, hi. Hi Hello, guys. magandang Hello. gabi. Magandang gabi. Nakatulog ka ba? Inantok ako dun sa sauna, grabe. Talaga Sobrang inantok nakakaantok ako. ka. Late ka nag-post ng ulam reveal mo Oo. Kasi late na ako kumain. Late na ako kumain, ayun. Ako din. Pinag-isa ko nga yung yung breakfast tsaka lunch kaya ganun. Kaya may itlog. Oo. Sabi ni Aldrin, may tanong lang si Aldrin dito. Miss Joey, ano bang impact ng pagpapasara niya ng Pogo? Baka naisip ng mga loyalista, mapipilayan ng gobyernong ito ang ekonomiya ng China, di nila alam, kaya nga sa ibang bansa operate sugal nila. Hindi naman yun ang goal nila. Ang Pogo po ay na-rename. Oo. Branding lang yun nangyari. Rebranding lang yung nangyari. Yung Pogo ngayon ay internet gaming licensee, pero pag tiningnan mo kung ano yun, It's the same pareho shit. lang, same shit. Oo. Yeah, the same shit. Ang iniba lang nila SAS is tinanggal nila yung service provider. So, Anong service? kasi yung Pogo license kasi ngayon, as I understand it, iba yung operator, iba yung service provider. Halimbawa, no, yung isang kumpanya na nagtatayo ng mga buildings, nag-ano ng mga equipment, nililist nila sa Pogo operator. So dalawa yung license nila. Yung service provider ko lang. Correct. Tama. Yung IGL ngayon daw, ang sabi nila, unified na. So, yung Taray! So, ibig sabihin na, ano nila? di mas ano to? Di mas malala to? Oo, mas malala to kasi ikaw na yung operator ng gaming part of the business. Sa'yo na Ikaw rin yung equipment, yung hardware and everything. Before, the rationale why you give 2 licenses is because yung mga equipment nila, it has to go through separate inspection, 'di ba? Yung mga machines, yung mga whatever, ganyan. 'Di ba parang ganun yung ano noon, ganun yung kaya yung list nila sa sa PAGCOR, dalawa yun operator at saka ang tawag dito yung operator at saka yung service provider. Service provider, yes. Oo. Ayun. So ngayon, isahan na lang. Isa na lang. Under the guise of ni-rationalize. Yes. Napanood ko kanina nga sa World Tonight, meron na silang 43 approved IGLs, no? Oo. Ayan, nakalagay pa dito. Di ba ang Pogo, dapat ang customer mo, hindi mga Pilipino? Overseas yan eh. Ito rin. Pre-operational requirements, certification from an independent testing laboratory attesting to internet protocol blocking of all Philippine IP addresses, excluding an IP address designated by PAGCOR. Diyan ganun din, ang customer mo din overseas. Overseas pa rin. Yes, overseas pa rin. Offshore gaming din siya. Offshore gaming pa rin yan. Ang pinagkaiba lang sa Pogo is tinanggal na nila yung added layer na kailangan merong service. Separate. Service ba? Diba, ayan ano lang nila, pinasimple lang nila yung application. Tama. Sinimplihan nga. Sinimplihan lang nila. Kasi, so, wala nang Pogo kasi ginawa nyo na lang siyang internet gaming licensee. Pogo pa rin. Pogo pa rin siya kasi it's the same. Girl, it's like Jude Velasquez. It's like Jude. Jude Bacalso. It's like Jude Bacalso. If you're not, girl, kahit palitan mo pa ng Juday ang pangalan mo, if you're giving off the same energy, you're still Jude. Ano yun? Oo. Si Circa pa rin, it's the same thing. Tingnan mo yung Pogo, kung ano yung Pogo. Yung Pogo muna, girl. Para makita nila yung girl, meron ng license. Tingnan mo muna yung Pogo mismo. Teka. Ito yung Pogo, Offline Gaming Licensing Department. Guidelines for voluntary suspension, cancellation of license authorization. So ano nakalagay dyan? Ito, old framework. Dito tayo sa old framework. Wait
Ayan, ito yung old framework. Offshore Gaming Regulatory Manual. So ito yung luma, July 3, 2018. So, ayan, who may apply, Philippine-based operator, foreign-based operator. Okay. Meron ba dito nakalagay kung ano yung... Hindi, girl. Meron ako nakita na bigyan nila ng lisensya ng internet gaming. Hanapin mo yan. Meron na sila nabigyan. Meron ng lisensya niya. Internet. Ito yung... Ito Offshore yung gaming. offshore gaming refers to offering PAG or ano lang natin to, i-take note lang natin tong dalawang to. Offshore gaming, ayan, itong tatlong to. Ayan. I-take note lang natin yung tatlong terms na yan. Offshore gaming license, offshore gaming license department, okay? So, license of authorized online games of chance or sporting events via internet, ganyan. Okay. Tapos, ito yung bagong framework ko na napay. Ito yung bagong, ayan. So, it is the same department who issues the license. Ayan, for voluntary suspension cancellation. Ano yata ito yung... Ito yung, hindi to bagong guideline. Ito yung guideline doon sa mga dating yan o. AGLs and APs. Ano ba yung APs? So, binago lang nila yung tawag, di ba? Authorized providers. So, ito, tingnan mo, Joey, IGLs/APs. Internet gaming licensees and APs or authorized providers. So, slash na sila. Pero at this point, gumagamit na sila ng IGL. Pero they're actually pertaining to kasi this is voluntary suspension cancellation of license authorization eh. So at this point, ang ginagamit na nila tingnan mo. Internet gaming license, authorized Internet providers. gaming license is authorized providers. Service provider yan noon sa old sa Pogo language eh. Dapat maglagay sila. Ano exactly yung difference ng IGL? Wala. Dun sa offshore gaming, di ba? Diba? Ano exactly yung difference? Ni-unified lang nga nila. Ni-unify lang Ayan. Kasi pag sa website ka pumunta nila, dito pa rin nakalagay yun eh. Ayan yung mga bago nilang rules, yung mga bago nilang Internet Gaming Licenses Regulation. Ito, new framework. Ay, sandali. Meron si Jojo Di Guzman. Maganda to panoorin. Meron siyang about deepfakes. Sandali. I-send ko sa iyo ha. Tapusin mo muna yung sinasabi mo. I-send ko sa private. I-play mo tong video. So, anong pinagkaiba ng IGL at Pogo? Yun lang. Wala nang service provider. Sila na. Iisa na. Iisa na lang yung lisensya, no? Ang ano dyan is this, no? And even nasa comment section nga, I think I saw it, no? Yung PhilWeb kasi, yung PhilWeb Services, it's an internet service provider nung una pa, no? I think it's owned by the Aranetas. Yes. Alam ko sino ang key person dyan. Yes. Si Greggy. Yes. It's also now involved in internet gaming, no? So I wonder now, I'm gonna have to do some research. Ano yung involvement ng PhilWeb Services dito sa bagong online IGL licenses, no? Yung PhilWeb, no? At sino who's running it, Joey? Well, actually sinend ko yun kay inano ko kay Sas yun eh. The founder is Roberto Ongpin. Yes, Bobby Ongpin. Yes. But the chairman is Gregorio Maria Araneta III. There you go. Ayun. So that's Ongpin Araneta, and you know the Ongpins, They're one of the cronies of Marcos Sr. Siya yung dating finance yung matandang Ongpin. Yes. Naging finance minister ni nung matandang Marcos. Yeah. And I think his brother ata yun, no? Jaime Ongpin ata yun, no? Na yung siya ba yung nag-suicide? Naging din ni Cory. Di ba naalala mo yung yung Binondo Central Bank?
nung nagkaubusan na nga ng dolyar. Oo. Pero medyo bata ka pa eh. It was during my time, during sa Yeah, thesis. oo. Hindi ko pa ano yan. Oo. Hindi pa ako nakakapagsalita niyan, kuyang. Kasi 80s yun eh, 'di ba? Ayun. Ayan. Ito yung yung content ni Jojo de Guzman. Ito ba yun? Panoorin nga natin. Deepfake, sabi ni Jojo, deepfake exposed. Palakihin mo, girl. Oo. Ayan. A game. Ay, walang sound. No. Sorry. Kasi, okay, so labanan ito ng mga deepfake, Kasi naglabas na naman ang mga bangag na yung kay BBM daw ay deepfake daw. So, sige, identify natin. Kasi may naglabas sila ng deepfake na sila Baste, VP Sara, saka si PRRD. So, ito, tingnan natin. Meron tayong pang-detect dyan. Puntahan natin itong deepware. Pwede niyong gawin kahit kayo. So, go to scanner. Ayan, pagka punta ng scanner, kailangan natin i-upload. Mag-upload tayo ng video. Ayan, dyan. Ayan, so unang detect muna natin yung kay BBM. Tignan natin kung, ayan, kita nyo naman, no deepfake detected. So, kahit punta tayo sa baba, sa details niya. Ayan, punta tayo sa details. Yung avatar niya, no deepfake. Yung sa deepware niya, no deepfake detection, 29%. So, makikita nyo, wala siya, no deepfake detection. Wala talaga. So, yan po yung video. Yan, ito. Ayan, kung i-play natin, yan po yan. So, dinidetect niya yan. Ngayon, yung ginawa nila na kay BP Sara, Mayor Baste, ayan, puntahan natin. Scan new tayo, new scan. So, pagka new scan, i-upload ulit yung video. Add natin. Ayan. So, kung makikita ninyo, madidetect niyan. Yun, doon pa lang suspicious. Yan. Suspicious, Ayan. Ayan, suspicious siya. Tignan natin sa baba, sa details niya, ayan. Deepfake detected. Malinaw. Suspicious. So, ano yung niyan? Ayan Ayan. So, napakalinaw na suspicious siya. So, anong implication nito? Ang ginawa nila, kinuha nila yung original. Ang original ay yung kay BBM. Ngayon, sa kanila ginawa ng AI yung kay BBM para palitan nila yung mukha into Rudy Duterte, Baste at saka Sara. So, ito po yung deepfake. Labanan to ng totoong deepfake o hindi. Hindi kasi nila matanggap na si BBM talaga yan. Yan suspicious ano na, talo na naman kayo. Sorry, where are you from? I'm from the Philippines. Where are you from? Oh, nice. Diba? I'm from Egypt, but I live in Denmark. Ay, wait. Oh, that's interesting. Ulitin natin uli ang ginawa. Kasi si Secretary Abalos, nag-challenge siya. By using available online, makikita natin na ito ay deepfake. So, may nag-take ng challenge. Ginamit ang, anong software yan? Online? Deepware. So, tingnan natin kung ano ang status ng deepware. Deepware. Deepware scanner focuses on deepfake manipulation that uses real video of a person and modifies or swap their faces with another person. Hindi ko ano status niya. Kung anong... So, it's an open source technology. Yeah, open source. It's based in Ankara, Turkey. Ako, baka may maano kasi Turkey. Yung parent company is Zimana.
It started off as an AI-based antivirus engine. In mid-2018, they started research on deepfake detection and Eto. generation. So talagang magaling. Oh, ito, hindi, tingnan nyo, deepware, tingnan mo yung deepware accuracy. Deepware Accuracy. accuracy. 84.2 on the face forensics and 99.7. 99.7 on the face forensics. So ayan na, may nag-take na ng challenge. Kasi, ano yung sinabi mismo nila? Actually, yung, merong ni-release, di ba? Yung DICT. Sabi yung DICT, the DICT has ascertained that it is a poorly designed deepfake videos that can easily be identified using simple tools openly available online. Yan. So now, ito, simple tool ito, openly available online. So ginawa ito ni Jojo de Guzman, panoorin po uli natin. Well, at may mga iba't ibang rating na pala ng mga AI, deepfake detector eh. At may Sensity Eye, TruePic, DDI, Deep Trace, Deep Secure, iProof, Blackbird, XRV, Sentinel Amber, Face Forensic, and Fake Spot. Ayan. So anyway, balik tayo dun sa ni Jojo de Guzman. Galing nun, eh. Hindi ko naisip yun, Joey. Naisip ko lang yun sa writing. So, gabanan ito ng mga deepfake, Kasi naglabas na naman ang mga bangag na yung kay BBM daw ay deepfake daw. So, sige, identify natin. Kasi may naglabas sila ng deepfake na sila Baste, VP Sara, saka si PRRD. So, ito, tingnan natin. Mayroon tayong pang-detect dyan. Puntahan natin itong deepware. Pwede niyong gawin kahit kayo. So, go to scanner. Ayan, pagpunta ng scanner, kailangan natin i-upload. Mag-upload tayo ng video. Ayan, dyan. Ayan, so unang detect muna natin yung kay BBM. Tignan natin kung kita nyo naman, no deepfake detected. So, punta tayo sa baba, sa details niya. Ayan, punta tayo sa details. Yung avatar niya, no deepfake. Yung sa deepware niya, no deepfake detection, 29%. So, makikita nyo, wala siya, no deepfake detection. Wala talaga. So, yan po yung video. Yan, ito. Ayan, kung i-play natin, yan po yun. So, dinidetect niya yan. Ngayon, yung ginawa nila na kay BP Sara, Mayor Baste, ayan, puntahan natin scan nyo tayo, new scan. So, pagka new scan, i-upload ulit yung video. Add natin. Ayan. So, kung makikita ninyo, madidetect niyan. Yun, doon pa lang suspicious. Suspicious. Yan. Suspicious, Ayan. Ayan, suspicious siya. Tignan natin sa baba, sa details niya, ayan. Deepfake detected. Malinaw. Suspicious. So, ano yung niyan? Ayan. So, napakalinaw na suspicious siya. So, anong implication nito? Ang ginawa nila, kinuha nila yung original. Ang original ay yung kay BBM. Ngayon, sa kanila ginawa ng AI yung kay BBM para palitan nila yung mukha into Rudy Duterte, Baste, at saka Sara. So, ito po yung deepfake. Labanan to ng totoong deepfake o hindi. Hindi kasi nila matanggap na si BBM talaga yan. Yan, suspicious, talo na naman kayo. So I just send requests to people, try to do a match with them, and maybe I can sing you a song. Paano yan? Sabi nila, available online tool. Ito yung mahirap, Pag ganyan kasi, mag-e-expose ka. Sasabihin mo na, pwede kang gumamit online available tools, makikita mo na deepfake to. Dapat, ginawa mo na to.
Gumawa ka na Kaya- ng ganito na ginawa ni Jojo Correct. Dusek. Do you Nagkamali remember kasi siya, papunta na siya ng SONA, hindi niya na nagawa. what we did before? Yung mga bank accounts, 'di ba? Yung how we expose na ito, yung mga ano, this is the etc. Kailangan detailed ka, ganun ka kabilis. Pero kung nag-press release ka, lalo na yung DICT na using online available online tools, Mm-mm. malalaman mo to na deepfake. May gumawa using Mhm. available online tools. Oo. Sa LinkedIn, di ba mga professionals yung mga nandito sa LinkedIn? Merong gumawa ng evaluation ng deepfake detection. Si Constantine Simonchik, ayan. So sabi doon sa Wow, yun, kanyang magaling yan. profile, Yeah. AI Digital Identity Deepfake Detection Biometrics Chief Scientist and Co-founder of ID R&D. So in-evaluate niya yung iba't ibang mga deepfake detection tool. Ito yung ginamit ni Jojo, itong Deepware. Deepware, ang galing, oh. Oo. Yan yung ginamit niya. Ayan. Okay. So yung Deepware, pagka face forensic recognition, ang accuracy niya is 99.26. It's actually one of the one of The highest. Oh. the highest. If not the highest, dito sa set na to. Pagkatapos, although ano yan? FF plus. Ano ba yung FF plus? Ito, FF++. Consider the gold standard includes deepfakes generated using techniques like face swap, face-to-face, neutral texture alongside non-manipulated source video. This diversity provides a rigorous testing environment. Ayan. Yun ang Okay. nangyari. Yun ang Oo. nangyari, Joey. Ayan, so yung accuracy niya ranges from 84.20 up to 99.26. Pero yung Deepware, siya yung may pinakamaraming dataset available. So mas marami siyang instances na na-test niya tong Deepware kumpara dun sa ibang Maraming metrics. Marami siyang metrics, oo. Kumpara dun sa ibang mga deepfake tools na ayan lang yung dataset nila mauunti lang. Yan, kasi ito dami na-test, kumbaga parang na-test niya to thoroughly. So, itong Deepware, ito yung ginamit ni Jojo de Guzman. So, Abalos. Diba? Paano yun? Ang problem kasi, itong si Abalos, well, nung nilabas kasi yung video, yung video is very, very short actually. It is very, very short. Tapos si Maharlika naman, ang sinasabi lang niya nung nilabas na yung video, ito yung video, kayo na ang humusga, kayo na. Hindi, ang tawag dito, well, wala namang kumbaga parang tingnan ninyo, tingin, kumbaga parang hindi naman niya in-insinuate na, yung kumbaga parang ni-leave talaga yung judgment dun sa mga tao. Ngayon, nung lumabas yung video, actually, yung mga, sa mga feedback nga na nakalap ko, yung mga nasa side pa nga natin na naniniwalang ngagva itong si Bongbong. Sila pa nga yung nagbibigay ng doubt as to the si BBM ba yan? Parang hindi si BBM yan. Kasi bakit ganyan yung haircut? Tsaka bakit parang ang taba ng face niya, ganyan. Tama. Yung yung mga taong naniniwala na bangag si BBM, sila rin yung nagbibigay ng nagbibigay ng possibility na baka hindi yan totoo. But what these idiots in the government did, kasi alam niyo sa hindi mo pera yan, meron tong debate na bonggang-bongga. In fact, yung iba nag-argue pa na hindi naman siya nag-snort Parang hindi naman yun conclusive na yun ang sinasabi ng iba doon na parang hindi naman yun conclusive na parang siya yung kumbaga parang kasi parang inamoy lang naman daw, ganyan. Pagkatapos white powdery substance, ganyan. May mga nag-argue na ganun sa sa side natin, 'di ba? Pero anong ginawa nito ni Gibo Teodoro, ni Sandro Marcos, ni Larry Gadon at saka nito ni Benhur Abalos? Ang sinabi nila, fake yung video. Pero hindi nila kinwestiyon whether or not nag-a-addict yung tao doon sa video o hindi. kasi yung mga sabi ko nga, yung debate doon sa Hindi Mo Pera Yan group, they are even questioning, is it even pag-a-addict? Diba? Nakamute ka, Sas? Very varied yung debate dun sa Hindi Mo Pera group na, kasi nga, everyone thinks na pag coke, magla-line ka or yung or meron kang susungkitin or tatakpan mo yung isang ilong mo. Na parang,
well, that's how you do it. Oh, it doesn't mean all addicts would do the same. And that would Oo. also vary on the shit that they are sniffing, di ba? Oo, saka ang ano din nun is kasi kung ang pagdududa is kasi makikita natin is this BBM, 'di ba? So maraming layers kasi. Is it BBM on the video? Mm. One. Is it if it's BBM, is he actually taking drugs? Oo. 'Di ba? So dalawang layer 'yan. Okay, hindi natin ang ano kasi natin dito is of course we cannot say if he is taking drugs because we are not there. We haven't tested the substance. Correct. Oh. We cannot say with 100% accuracy. What we're seeing is a guy sniffing Something. something. White powdery substance. Di ba? A white powdery substance. I don't know, baka iba ang tama, no? Baka, I don't know, baka sabon lang ito, inaamoy niya. Baka, bigla na lang siyang napunta sa, bonggang-bonggang. Whatever he was sniffing, it sure has a tantric effect. I mean, what is that you're sniffing? Na parang after mo amoy, parang, Tantric. Diba? If it's something that is not illegal, can we try Oh. that? Yeah. Very Hindi, diba? euphoric, ha? Euphoric Oh, talaga. euphoric eh. Oo. Euphoric And- ito eh. And ang ano kasi nito is, if it's not BBM, I don't think you need to really debunk this kasi hindi lang naman ito kung totoong peke ito kung totoong peke ito dahil ang dami ng peking pictures ng presidente na may cocaine sa ganito, may Nasa dito, nasa ganyan. Yung nakalat-kalat na siya. This is not the first, kung peke ito, this is not the first time na may mga peking picture. Bakit yung mga yun hindi nyo kina-question? Because you're confident they are fake. You don't need to because they're too obvious na fake sila. Ito, magdududang tao, si BBM ba ito? Kamukha nga. Oo nga. Ganyan. Pero bakit hindi siya, di ba, nandun yung duda, bakit iba yung pagkakasniff niya and snort ng white powdery substance? These are all valid concerns. Okay? These are all valid concerns. Ako rin, sabi ko na, okay, lumabas na yung video, sinabi naman nila, authentic yung video, and pinakita ni Jojo de Guzman na hindi ito. Na hindi siya deepfake. According to an available online tool as advised by DICT. Hindi lang sinabi ng DICT kung anong online tool yung gagamitin mo. But anyway, a scientist in LinkedIn provided all the AI tools in which Jojo de Guzman used the most tested deepfake software. It was accurate. So yung ginamit niya. So now, simple lang ang solusyon dito, yung magpa-hair follicle test ka. 2 years na sinasabi. 2 years na sinasabi sa'yo yan. Bakit ayaw mong gawin? May mawawala ba sa'yo? Walang mawawala sa'yo. Actually, magiging example ka sa maraming tao. Na, okay, kita nyo ako, hindi ako nagtitake ng substance, I will, at ako'y mag-volunteer na para lang mawala ang duda ng mga tao, I will subject myself to a random, regular hair follicle test. In public. In public, di ba lahat, independent, at pwedeng second, merong government, merong non-government, merong randomly chosen or whatever. Kasi this is already doubt nasa tao. Sinabi ko nga, ang campaign confidently na the BBM ay bangag at naggaganyan. Confident sila. Tama. Ikalawa, kung hindi sila confident, nagloloko sila ng tao. So, problema na nila yon, hindi ba? So, ngayon, nasaan sila? Tahimik sila ngayon, di ba? Kasi hindi nila alam kung i-deny nila to, hindi nila i-deny or whatever. Second, ang second na issue is, bakit nga ayaw mo na magpa-hair follicle test? Ano mo mawawala sa'yo? If there's anything, there's so much to gain with that hair follicle test. Exactly. Yes. Alam mo dito sa China, I can be subjected to a drug test anytime by the police. At matindi ang kaparusahan, deportation, girl. Ay, talaga. At it doesn't matter if you took the Kemerut in China. Or somewhere else. Yung anti-drug policies nila. Or somewhere else. Yes. At di ba nga, pinakita ko yung school rules namin, no? Nakalagay doon, bawal isa sa mga pledge, bawal kang makipagkaibigan sa drug addict. Bakit ganun ka din? Tangina na, diba? Parang, paano ko po siya mahihila away from,
away from being addictus benedictus if I'm not going to befriend the person. So, sa kanila talaga, condemnation talaga. Pag addict ka, condemn ka talaga, no? Girl, sabi ko, Hindi napakatindi naman ito. Hindi lang pwedeng hindi lang na wag kang magdodroga. Kailangan Oo. pati ito Pati kaibigan mo. Hindi ko nabibiro, ito yung contract letter of commitment pinipirmahan namin to every year. Follow Chinese laws and regulations on drug controlling. Never take or traffic drugs such as opium, morphine, heroin, cannabis, cocaine, ice, or methamphetamine, MDMA, triazolam. Hindi ko na alam po na iba dito. I will not make friends with drug addicts. If I find such students, I will discourage them from drug abuse or trafficking. Keep away from them and report to teachers and the police. If I don't do that, I will be held liable. If you don't push them away or tell them that stop being an addict, ano? Kasi contract to this is contract. So, kaya nga, halimbawa, pumunta ako kaya kahit umalis ako ng China, kahit ma-tempt ako na, take weed for example. Pumunta ako ng Thailand where it is legal. Even if it's legal there, girl. When you're tested in China. When I'm tested in China. Girl, madedeport ako. Ganun ka, ano to si John Lester Bascook, SAS. O bakit merong SAS? Question mark. Kaya pala inaaway nila ang China kasi addict sila. Bawal talaga. Ito yung kontrata namin, no? At matindi talaga sila. Minsan Yung nila dyan, bitay sila dyan kapag mag-possess ka ng drugs, bitay. Di ba? Pati nga may mga nababasa ko, may mga random din ng mga police sa mga clubs, girl. Pupunta ng clubs at magte-test. Yung gambling nga doon, grabe yung penalty. Sabi ni CA Phelps, but cannabis is legal sa Thailand. Wala ka silang pakialam. Pag dinaragas ka sa China, hindi mo pwedeng sabihin, ay, hindi ko po dito sa China. Everything is legal in Thailand. Ibig sabihin, pag pupunta ka ng China, kailangan super clean ka. Kasi, super clean. Kung dito ka bumatak, tapos pumunta ka ng China, wala ka nagawa. Positive ka, mauwi ka. Pati nung paggawa ko ng visa, no? Kasi requirements sa student visa. And, hindi lang yun. Actually, hindi lang drugs, pati nga STD STD, lahat ng kahit anong STD. Kaya nga ako sabi ko, my God, napakabusilak ng aking pagkatao. For being accepted in China, no? Bakla, nakakaloka. Addictus friends. Bakla mag-iba. When I went to the Netherlands, I went there on a student visa. Bakla wala akong ganon. Wala. Ang health check ko lang nun is tuberculosis. Ganun lang sa Europe, tuberculosis and I think HEPA. Walang drugs, walang ganyan, walang ganon. Wala doon sa Netherlands, nung nag-apply ako ng student visa, wala ring NBI record, police record, and criminal, lahat ng girl, nag-apply talaga ako ng student visa sa China. Sabi ko, ano ba itong papasukan ko? Girl, NBI clearance, police clearance, lahat ng clearance, bakla. So, sabi ko, napakabusila kong tao at nakapasa ako. Just well, let's go back to the video, Kuyang, no? Sabi niya, Missy, hirap pala makapasok sa mainland China. No, this is when you are gonna live here. Right. When you're foreigner, if you're gonna live and work. Pag tourist, wala. Ang ano niya, because I live here and I'm a student. And sabi ko nga sa'yo, meron kaming letter of commitment. Hindi ka na pwede mag-drugs, hindi ka pa pwede maging friend sa drug addict. At kailangan, pag kailangan mo silang discourage. Hindi mo na nga silang pwedeng i-friend, may responsibilidad ka pa. Kaya sabi ko, ano ba yan? Kaya hindi na ako lalabas. Parang wala na akong responsibilidad. Diba? Ayun. Let's just go back to, we talk about what we can see in the video and then after, yung reaction ng mga each and every government officials. Dun sa video, ang maraming nagsasabi na hindi siya parang yung ang feeling nila parang it's not as powerful as they expected it to be, ganyan. Hindi nila kumbaga parang may mga skeptical. When you saw the video, Kuyang, what was your initial reaction? Well, actually I was convinced.
Mhm. The moment I saw it, no? Number one, taking into context that it was shot about 12 years ago, sometime around 2012, 2013 ata yan, no? No? Sige, sige. Oo. Yun kasing sabi, yun kasing nabasa ko, no? Mhm. And if you compare, so ibig sabihin nun, BBM was 11, 12 years younger then, right? Mhm. So it is only practical na ganun din yung assumption natin sa kanyang itsura, right? Mhm. Okay. Mhm. So and then you have to contextualize it again with yung kaso nga ni Agent Morales, 'di ba? Na somewhere on the same year, final nga niya yung request for a surveillance. Mhm. Okay? And then you factor in the location where the video was shot. It looks like it's located in a small apartment type, no, maybe a studio or a condo. Sandali lang, EB. Yes. Marami ditong kakapasok pa lang. Sabi ni John Lester Bascog, anong video kay Maharlika? AI lang daw yun sabi. Okay, meron na nga po nag-take ng challenge. Nag-debunk na nga. O ito, papalabas mo ulit. Meron na nag-take ng challenge. Si Jojo de Guzman, isang vlogger. Nag-take siya ng challenge, ginamit niya ang deepware software. Deepware software para malaman kung ito ay deepfake. Okay? O, eto ilalagay ko na lang sa link ha. Tapos panoorin mo na lang to, boom, boom. Yeah. Panoorin, i-play mo ulit para maanuhan ito, mahimasmasan. Sige. Yun. Okay, so labanan ito ng mga deepfake, ano? Kasi naglabas na naman ang mga bangag na yung kay BBM daw ay deepfake daw. So sige, identify natin kasi may naglabas sila ng deepfake na sila Baste, VP Sara, saka si PRRD. So ito, tingnan natin. Meron tayong pang-detect dyan. Puntahan natin itong deepware. Pwede niyong gawin kahit kayo. So go to scanner. Ayan, pagkapunta ng scanner, kailangan natin i-upload. Mag-upload tayo ng video. Ayan, dyan. Ayan, so unang detect muna natin yung kay BBM. Tignan natin kung, ayan, kita nyo naman, no deepfake detected. So, kahit punta tayo sa baba, sa details niya. Ayan, punta tayo sa details. Yung avatar niya, no deepfake. Yung sa deepware niya, no deepfake detect. Ayan na, yung mga karating pa lang. So, i-post mo nga ulit, Joey, yung link. Puntahan nyo yung ginawa ni Jojo de Guzman. Ganun yung gawin ninyo, hindi nyo makikita, meron ba dito, hindi nyo makikita yung original video ng Chinese na may hawak na ice cream. Hindi ganon. Magpunta kayo ng software, at i-check nyo kung ano yung kung deepfake ba ito. Ito na ginawa ni Jojo de Guzman for the rest of you. Tinake niya yung challenge ng DICT. Gumamit siya ng online tool. At this point, what you need to do is to overcome the 99.26 accuracy of deepware software. That's what you have to do. Tapos free pa yan, ha? There are more sophisticated software na magbabayad ka. Hindi yung sophisticated, ano na yan, digital forensics na talaga yan. Matagal yan. Kasi ano yan, pixel by pixel ang ano yan. Ang test, Oo, saka kasi yung nakita ko, kasi tinitingnan ko kung paano ba ino-authenticate ko, bakit mahirap. Ano pala ito? Ang camera pala, girl. Kasi gumagalaw yan eh. So every nagbabago yung mga pixel. Na deepfake. Per screen. Per pixel. Frame. Per second. So kasi so meron siyang register, ang deepfake hindi niya yung natural progression ng frames per second ng speed. Oo. So itong deepware, sabi nila available online tool gumamit. Yan si Jojo de Guzman. Tinake niya yung challenge. So nakita niya hindi siya deepfake. So EB i-continue mo na rin yung statement. Contextualize ko nga against dun sa yung allegations nga ni Jonathan Morales, na somewhere in that year na nag-request ng surveillance, it jive with yung purported na date nga na nakunan yung video, and then yung location kung saan kinunan yung video, parang yun maliit na residential pad, either a studio or a small apartment.
And then again, yung ginamit na camera is a spy camera na yung resolution, yung kuha niya is ang tawag dito, consistent with the technology of spy cameras At that about time. of that time, 11, 12 years ago, no? So makikita Ano yung mo, ano, sino yung nagsabi na 12 years ago siya? may nakita ako na between 2011 to 2013 yun daw eh. Daw. Daw, no? Daw, no? Yun ang sabi, no? Pero yung iba naman, ang nagsabi, mga 2020, 2021 daw yun. Yun ang sabi ng iba, no? But in any case, what convinced me is the fact na kasi ako, I mean, you know, I'm 53, no? I've seen videos shot from different cameras from low resolutions to low tech to high tech, no? As the progression of the resolution of cameras came about, talagang na-experience ko yung graininess until about this time na talagang magaganda na talaga yung resolution, no? And judging by what I saw, I thought nga na it was an actual footage at that time, because yun nga, no, yung deepfake naman kasi, yung hindi ko pa nga nakita yung tatlo na may yung nakita ko, mayroon pang si Mr. Xi Jinping yung ginawa nilang ulo, no? Pero makikita mo dito sa kung saan dinugtong yung mukha pababa, there's this overlaying of pixels na talagang makikita mo na it was not just by examining, no, the deepfake, no, even yung kinabaste, no. So yun na nga, and then what convinced me more is the fact na nung nakita nga nung may mga lumabas na ng mga photos na ganun yung buhok niya, no, ganun yung medyo full pa yung face niya, no, makikita mo talaga na ano siya, no, I have to claim that talaga 99.9%. I'm pretty sure it was him, no. The more you look at the video, the more you anong tawag dito, paulit-ulit mong You tingnan. get convinced that it is him. Yes, because yung nuances doon sa pixels, lahat, no? Ano yung matrain na yung ano mo yung perception mo to imagine it na hindi siya video na nasa actual na location, no? For that specific period of time. Sabi ni Bo, if it is only streamed version or copied version, the metadata could be different. No, that's not true. Hindi ba yun? That's not true. I-search mo. Do metadata remain the same if copied? So hindi totoo yun. Hindi. Wala ka pa naman lead na yun. Ayun. Do metadata change when copied From screen. May IPC May mga it ito, does screenshotting a picture remove metadata? screenshotting. Teka. Screen recording. The internal data is ignored and not copied. And external refers to the screenshot. Kasi hindi wala sa atin yung origin, yung ano yung sabihin natin yung of course there is a yung talagang source kung saan yung source niya, and then yung master we don't know who has the master copy, and of course the copy of the master copy. Yung raw nga, yung pinaka-raw. Yung pinaka-raw. Ngayon, ang tanong, ang ano kasi niyan is, kasi all the surrounding circumstances are pointing that this might be probably true. Right. Ang sabi dito, it may change depende dun sa recording device na gamit. Yeah. Sa phone, yun yung mga makaka-affect. Yung sa uri ng phone, sa ganun. Oh, pero ano yan sabi ko nga matinding digital forensics kasi yan, girl. Ito kasi yung sa available online, napakasimple lang nitong eksena. Do you remember yung
I don't know if you remember this, yung pedophile na nahuli, I think sa Philippines ata to nahuli, yung PDF pala. Baka maano tayo mag-gorgor. Yung PDF na nahuli. Meron siyang picture, ginagamit niya yan para sa mga kliyente niya. Pero ang ginawa niya dun sa picture is talagang, alam mo yun, talagang may swirl, ini-swirl, ganyan, inano. And then it was actually reconstructed. Kaya siya nahuli. Ganong katindi. So, again, the circumstances are there. So, meron kang people saying na, yeah, he is a user. So, you have former Senator Nikki Cositeng interviewed by ABS-CBN. So, yung mga kakamping, you circulated that interview of Karen Abel. I can clearly remember that you circulated it. And then you have PRRD saying na, not just once, una, just alluded. And then second, pinangalanan niya na talaga. Pinangalanan niya na. Baka noon, baka ngayon, di ba? Oo, pinangalanan niya na talaga. And then you have Agent Morales saying na, yeah, there was a witness who told us na itong mga to ay nagtitik ng ano, at and this witness presented us pictures and video. May video daw, di ba? Joe, remember, may video daw. Yes. Ang gusto lang ni Agent Morales noon is kumakuha siya ng sample nung white powdery substance. And now you do have this. Ngayon, nagsasabihin mo lang, magde-deny ka lang, hindi deepfake, AI, deepfake. You're paulit-ulit ka. Has to be overcome kasi ang dami na Paulit-ulit ka, pero you're not demonstrating it with the software. Lahat ng sinabi nila, they didn't demonstrate it with the software. May software available naman pala online, sabi ng DICT. Ito si Jojo de Guzman. Tried it. So ngayon, ang eksena niyan is, paano mo ito lulusutan? Hindi mo po pwedeng lang sabihin na AI, kasi napakasimple Napakasimple ng paulit-ulit tayo, Joey. 2022 pa, we are discussing this on TikTok Na napakasimple na sabihin mo na hindi ako, I never took cocaine. That's why walang videong lalabas. Di ba remember, Joey, na sa TikTok tayo, Miss Laika? Ganun lang kasimple yun Walang because I never took it. Or pwede mo rin sabihin na hindi ka naman siguro magmamalinis, no? And lahat naman tayo may ginawang katarantaduhan ng mga bata tayo dahil it's part of growing pains, no? Growing up. Wala naman siguro sa atin na we were not, even the Buddha did something stupid. when he was younger, pwede mo sabihin, ay noon yun. You know, when I was young, but you know, when I already stopped. And I can prove it to you. Here's my hair follicle. Let's do the testing. And settle this once and for all. Oo, gano'n na naman kasimple yun, hindi ba? And ang ano kasi ng mga tao is, dapat malaman ng mga tao na substance abuse is a medical issue. Medical issue. So anong ibig sabihin ng medical issue? Ibig sabihin, at hindi lang ito basta-basta medical issue. It affects your cognitive abilities to the detriment of the interest of those who you care for. Right? People around you. Kita mo to si Biden. Di ba si Biden merong chismis na may dementia, may ganyan? Did they present proof? Otherwise. Did they present proof? Pwedeng boba lang siya. Pero ang issue sa kanya, my God, this guy has deteriorating cognitive faculties. Pero wala silang evidence. Nakikita mo lang. And pwede mo lang sabihin na mukha nga, pero wala kang 100% proof. Why? Because a medical condition is not a crime. Correct. A medical condition is not a crime. But they are because it is a condition to holding a power. So that is why it is a big deal for them. Kasi nga condition siya for that's their concern. Kaya lumalabas na talagang they are really bothered about this because this situation may lead to him being incompetent to hold the position and maybe removed from the office because of this medical condition. Our constitution provided for it na kapag meron kang impairment and you cannot lead, di ba? Di ba, ayan, kita mo si Barack Obama. Barack Obama admitted using weed. Yeah, exactly. He did. Si Bato. Sa interview niya kay
Boy Abunda, hanapin niyo yung interview niyo kay Boy Abunda. Tinanong siya ni Boy Abunda point blank, have you ever used drugs? Marijuana, yes. Tinanong siya, sabi niya yes. Sabi niya anong effect daw? Sabi niya tawa lang daw siya ng tawa. When he was younger, he was that candid. Napakasimple mag-deny if you're not using it, and then subject yourself to a test. Correct. And if it is something that is done in the past, it is something that is done when you were younger, it's easier to understand. It's easier to Oh, 2 years ka ng tama si PRRD, tinatawanan mo lang, ginaganyan mo lang. That is not the actuation of someone who is taking this accusation seriously. Seriously. Kasi, halimbawa ako sana ako, halimbawa ako sana ako dito may mag-akusa sa akin, mag-report halimbawa sa Chinese Foreign Ministry. Ay nako, meron diyang estudyante, si Sasot, nag-jojo gay. Pwede ba tawanan? I will not dignify that. Okay, test me. Correct. Test me. I'm confident. The best way not to dignify the accusation is to undergo a drug test, hair follicle drug test. That's how you're not going to dignify. Diba? Kasi the more that they dismissing it, actually you dignify it. You actually make the allegation have more meat. Diba? Ako ba? Very confident ako eh. Alam kong ako, busila kang akin. Pagkatao dahil nga. Busila kang pechay. Busila ka ko ngayon dito dahil hindi ka pwedeng dahil nga meron kami girl kontrata. Dito sa school, bawal ka na mag-take ng drugs, bawal ka pa makipagkaibigan sa adik. So ngayon, ang eksena is ano yung ano yung pagpapatotoo mo. For the very first time, we heard someone deny na the president is using it, and that is Secretary Abalos. Sabi, yes. Di ba na he's not engaging in such activity. What activity? What activity are you talking about? Doon ako natatawa. Sabi ko gano'n, nakita rin ito ni Abalos eh. Yung mga DDS nga nag-aaway-aaway pa kung totoo ba yun. Kung yun na ba yung pagkukokain? Yun na ba yun? Yun na ba yung sniffing? Yun na ba yung snorting? Nag-aaway-aaway pa yung DDS. Magkatapos siya parang sa kanya walang duda. It is cocaine abuse. It is a drug abuse in the video. Parang, okay. Tapos dinilay na rin na. Nagsalita-salita na sila na it's malicious, it's ganyan-ganyan. Parang, hold your horses. Kami nga dito mga DDS nag-aaway-aaway pa if that is indeed snorting or not eh. Pero dahil lang sa tenga. Ganyan siya ka-expert. Sa tenga lang. Hindi ka kasi pwede mag-compare ng screenshot ng moving video and still shot. Ito naman, napakasimple niyan. Mahirap yan. Kasi kahit ikaw, kita mo, i-video mo yung sarili mo na gumagalaw-galaw ka, tapos i-screenshot mo, i-try mong i-screenshot yon and then compare your still shot. Magkaiba siya. Ako nga hindi nga ako nakikilala ng mga readers ko in public eh. Na parang, ay, sikas pa yan? Because iba yung nakikita, iba yung register ko sa camera. Iba din yung, sabi nila, mas makipot daw ako. Mas makipot daw ako in person. Mas sa personal. Hi Sir Jude Bacalso. Hi Sir Mr. Jude Bacalso. Hi Sir. Mas makipot daw ako sa personal, hindi ba? Ganyan. So, maglalaw-law ang tenga as we grow older. Ayan nga, maglalaw-law naman taga, kaya nga lumalaki naman taga. Identifier ba ang tenga? Is it a unique identifier? It is not because it changes over time. It changes over time. Pero yun na nga. Pero identifier siya pag in the flesh. Pag in the flesh, pero pag yung talagang specimen siya, ganyan. Tapos magkaibang time period yung comparison na yun. Yeah. Dapat apples di ba kuya? Dapat parehong edad. Oo, you identify first the time. The time na, kunwari, kinonfirm na ni hindi, 2012 tong video na to. Then you get a picture of BBM. 2012. Then you compare. Na-screenshot din sa isang sa isang video. Na-screenshot din. Hindi yung still photo. Yes. Ang PR rin po fingerprint ang tenga. Actually no, your fingerprint remains the same even from as a fetus until you die. It doesn't change. It doesn't change. It doesn't change. Pero actually may mga may mga material akong binasa diyan kung bakit nagbabago yung yung earlobe. It may appear larger as you grow older. Kasi nga yung cartilage, yung mga connecting tissues dun sa cartilage ng nagbabago talaga as time goes by dahil maaaring nagka-injury ka or for example, natulog ka ng isang taon sa isang side lang, ganyan.
So At saka, magbabago talaga siya. Hindi siya identifier, hindi siya unique identifier. 'Di ba? Ang mga unique identifier, 'di ba, yung fingerprint, ganyan. And then they are saying meron din yung iris scan. dental. Diba? Oh, dental. Yan. Hindi Dental. basta nagbabago. Yan yung mga unique identifier. But this one, because meron mga connecting tissues dyan, yung mga connecting tissues may change over time. Eh pag kunwari nga natulog ka, sa totoo lang, pag natulog ka nga ng yung lagi ka natutulog sa isang side and then na well, in my case ako nagkaroon ako ng cauliflower ear eh. Nagkaroon ako ng cauliflower ear. So definitely, my ear is not the same as when I was in high school. Actually, identifier ang tenga ng age. And Yes, kasi you cannot change. Kaya nga, if you look at someone na nagpa-plastic surgery to look young, look at their ears. Lalo na yung earlobes. Titingnan mo yung ears nila. Kaya ako, Dito. sabi nila, bakit ang fresh mo pa rin ng tenga mo? Kasi nga, naluloko sila. Matanda ka na talaga. Bakit Kasi sabi nila talaga sa akin, you cannot deny your age through your ears and hands. But it's not an identifier of identity. No, siya, pwede mo sabihin, pwede mong, ako, sabi ko nga, ang sinasabi ko nga, di ba, we are not yet 100% sure na this is him, and kung ito nga siya, he's taking drugs. What we're saying is that there's a video that got released, and there is a guy who's probably him. And sniffing something. We don't know what he's sniffing, hindi ba? But the thing is, this is the purported video. Okay, this is the purported controversial video. And ang bottom line dito is all the circumstances around before the release of this video is pointing towards na, well, most probably the president is taking drugs. Kasi ang tagal-tagal ka nang challenge, ayaw mo. Ayaw mo magpa-hair follicle test. And if this is something that is bothering the nation at paulit-ulit kang tinatawag ng bangag, why don't you subject yourself to a drug test, a hair follicle drug test? That would attest to your medical situation. Ganun kasimple. It's not a crime, ha? Taking drugs per se is not a crime. But ang pwede tayong pagkasunduan ngayon muna is it is a medical condition. It is medical condition, substance abuse or medical. Drug use is parang may rin naman yun, may criminal liability rin yun. Yun nga lang kasi, as far as I can remember, kapag ka-user ka, you're not, meron kang may mga leeways ka eh. Very light lang yung penalty. You're not gonna be treated like ikukulong ka. Nandiyan si Jojo de Guzman, pakyatin mo. Jojo de Guzman, umakyat ka, explain mo sa amin ng mga, ang buhay-buhay mo. Ay, Jojo. Oo, Jojo, akyat ka.